Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, kumpiyansa si Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. na matatapos ang problema sa communist insurgency at local terrorism sa bansa bago matapos ang taong 2023. Sa panayam sa AFP Chief, ipinagmalaki nito ang tagumpay ng pamahalaan na mapababa ang bilang ng mga aktibong rebeldeng kasapi ng New People's Army o NPA at ilang local terrorist groups dahil sa intensified military operations at paghikayat sa mga ito na magbalik loob sa gobyerno. Of 25,000 fighters, they are now down to a little more than 1,000. No? Kukunti na lang. At hinihikayat namin sila na mag-surrender. Patuloy din ang pagpapaalala ng hepe sa bawat military unit sa bansa na tiyaking maisa sa katuparan ng AFP ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuldukan na ang insurhensiya. Umiikot ako sa mga units natin at nagbibigay ako rin ng mga reminders, no? Reminding them of the urgency of that task that was given to us by the President, our Commander-in-Chief. We are confident that by the end of the year, 2023, we will have achieved total victory. Sir. And then by 2024, mag-shift na tayo to territorial defense. Sakaling makatalima sa utos, sa susunod na taon ay bibigyan naman ng mas malaking atensyon ng AFP ang problema sa teritoryo ng bansa, lalo na sa West Philippine Sea, na nahaharap sa tensyon dahil sa ilang ulat ng pangaharang ng mga barko ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at mga mangingisdang Pinoy. Ligtas ang mahigit 400 pasahero ng Ro-Ro vessel sa Misamis Oriental kagabi, November 12. Sa paunang impormasyon, patungong Cebu ang MV Filipinas CDO nang makatanggap ng ulat ang Coast Guard ng 30-degree listing o pagtagilid nito sa katubigan ng Lagindingan, Misamis Oriental alas 8:05 kagabi dahil sa malalakas na hangin dala ng masamang panahon. Sumaklolo naman ang Coast Guard Station Cagayan de Oro at nakabalik ng ligtas ang lahat ng 448 passengers at 4 na rolling cargos sa CDO port bandang alas 11:20 kagabi. Pinaiimbestigahan naman ng Coast Guard sa Maritime Safety Services Command ang nangyaring pagtagilid at nagpaalalang dapat suriin ang safety procedures at protocols ng shipping company at crew. Sinusubaybayan ngayon ng Pag-asa ang isang low-pressure area o LPA na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na posibleng maging tropical depression ngayong araw o bukas, November 14. Sa tala ng Pag-asa, huling namataan ang LPA 1,400 kilometers east of northeastern Mindanao at maaaring pumasok sa PAR na may malaking tsansang maging tropical depression sa loob ng 24 hours. Nilinaw din ng Pag-asa na maaari pang mabago ang forecast o kung mananatili itong low-pressure area, bungsod ng lakas at direksyon nito. Sa sandaling makapasok ito sa PAR, bibigyan ito ng local name na Kabayan at ito na ang kauna-unahang bagyo ngayong buwan ng Nobyembre at ika-11 ngayong taon. Samantala, patuloy pa ring makararanas ng panakanakang pag-ulan sa Bicol Region, Aurora, Quezon, Northern Samar at Metro Manila, bungsod ng umiiral na shear line, habang maulap na kalangitan na may kaunting pag-ulan naman sa Cagayan Valley, Apayao, Ilocos Region, iba pang bahagi ng Central Luzon at ng Cordillera Administrative Region o CAR dahil naman sa Northeast Monsoon o hanging amihan. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.